institute or college duly recognized by the government. Okay? Note, for fraudulent application, the board may suspend or revoke the certification of registration, obtain two misrepresentation made in the application for examination. Ibig sabihin, kahit ikaw ay nakapasa na at nakita na merong misrepresentation, sinabi mo, ito ay graduate, yung pala naman, may agency ka pa. Hindi mo lang na-check. Tapos ang ginawa mo, nung kumuha ka ng POR forward, yung POR, nakalagay doon na ANC, hindi ka sure mo, o sinasopin mo, nagpagawa ka, diba? That is a fraudulent or misrepresentation. So, kahit nakapasa ka na po, pwede pa rin hapulin o suspended yung lesson. What is the scope of the Genetic Engineering Board Examination? Nandiyan mo yung ating 5 subjects. So, ulitin ko lang po. 5 subjects po natin sa pag-take ng board examination. So, yung first day is laws. I think that is 2 hours, 75 or 80 items. Followed by the second subject, theory and practice. Mathematics. Mathematics. 3 hours. 3 or 4 hours. And then 75 questions din. And then followed by theory and practice. So, yan po yung first day. The second day is geodesy and cartography, which is, sabi ko po sa inyo, by history, recent times, is mas marami ang terms kumpara sa computation. Kaya sabi ko sa inyo, kung mga 60% ng examination ay terms at 40% ay computation, sa computation, kung dala lang kayo ng mga 5 o hanggang 6 na topics na kaya nyo sa inyo, gamay na gamay nyo, ha? Yung sa geodesy, cartography, and practice na yan. So, you can solve it. Pero yung 60% ng mga terminologies, you have to exert effort in reading more na talagang hanggang merong mga materials na pwede possible na kayong basahin. It is read. Yun lang naman ang kailangan ko eh. Minsan lang, kadalasan lang pag binabasa natin, hindi na talaga natin nauunawaan. We tend to memorize. Pero magdasal lang kayo na yung recall factor kung hindi pa yung intervention during the examination, mga especially dun sa choices, tapos nabasa ko ito, ito yung tapos natin. Ilan po naman yan. So, okay po tayo dun sa scope. And then yung coverage mo naman ito, na-discuss ko kahapon, especially dun sa mga syllabus na. Okay na po yan. So, what is the passing score for the GE board examination? 70% po ang hinihingi sa atin as general average. So, ibig sabihin kung may 5 kang subjects at naka-70 ka lahat, so, passing 70 ka ron. Pero kung meron kang grade na 60 dun sa laws, 80 dun sa mathematics, 70 dun sa an average, 70 ka pa rin, pasado ka pa rin. Pero, ang iniiwasan lang po natin, wala ka dapat mag-grade lower than 55%. Kasi pag nag-grade ka na 54, sa isang subject, kahit ang average mo 70, ang tawag po sa inyo bilang examinee, ay conditional. Pasado ka pero conditional ka. Ano yung conditional situation? Kailangan mo pa pag-take ng kasunod na examination on that particular subject na mababa yung grade mo or lower than 55%. So, ang tinatanong naman dyan, sabi ko sa inyo kahapon, meron akong isang estudyante na kinakabahan kasi conditional lang. Kasi kung hindi mo maipasa yung isang subject na yun, uulitin yung 5. Pero tinanong niya sa akin, particular, sir, kailangan ko bang kay 70 yung subject na yun na 54 o 53 lang ang dito? Ang sagot ko naman ay by assessment or assessing this law. So, wala namang sinabi doon na kailangan mong itaas ng 70 yung conditional. Kaya ang sabi, ang ano ko lang din is dapat mga 55 ka or above. And then, yun na, true enough. Nung nakita niya yung result niya, 60. Pasado siya, di ba? And yung general average niya from 71, ay parang naging 72 ata. Tumas pa yung average niya kasi from 54 ay naging 60 yung grade niya dun sa isang subject niya. So, yun po yung sagot doon. Hindi po naman kailangan. Kaya nga sabi ko nga, kung kakapusin na ang preparation nyo, just hope and pray na kung di man po ako makakapasa, sana conditional. Para kasi sa examination, medyo magkakagaan na kasi isang subject na. Wala pa po ako na-reading o na-experience na 2 subjects ang kanyang conditional. Pero dati sa inyo, possible, di ba? Kasi let's say kung 54 ka sa 2 subject mo, tapos yung 3 mo may 90. Kung may nakuha natin po pa. On average, 70 ka pa rin, di ba? Pero yung binira po yun. Binira naman.
in civil engineering or other professional, I think walang conditional na ano, kasi ang hirap niya, di ba? Kasi kung 54 ka o 50 ka dun sa isa, dapat perfect yung dalawa mo. Para makapasa ng destiny. So, kaya, ano ba yan? Swerte din ba tayo sa DE? Advantage, disadvantage. Kasi disadvantage, hindi mo yung subject. Advantage, kung makakapasa ka dun sa apat at may mababa ka na siya, pwede ka pa rin makapasa, di ba? O yung kasunod na examination. Kaya nga po, hindi ko lang, that will be a succeeding examination. Conditional ka, dapat i-take mo yung kasunod na examination. Dapat nang taas mo